Dahil hanggat hindi nyo sinasabing hindi bawal ang ipinagbabawal na droga, ano ang purpose natin in aid of legislation? Bakit natin tinutugis si Pangulong Duterte na siyang lumaban head-on, mano-mano, hand-to-hand combat dito sa mga sindikato ng droga? Nakakabahala na ang ginagawa nila. Ginagawa nila ito kay Pangulong Duterte. Ang kasunod po nito, they will move for the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Impeachment? Para ka dito kay VP Inday Sara? Ang focus nila ay siraan, yurakan, at kutyain ang pangalan ng mga Duterte. Pilit silang sinisiraan dahil mahal na mahal sila hanggang sa ngayon ng mamamayang Pilipino. Kagabi, ang dami na nilang conclusion inilabas na kesyo si Pangulong Duterte guilty. Hindi ho kayo korte, hindi rin kayo law enforcement body, at higit sa lahat, hindi kayo prosecution office ng gobyerno. So you have no business determining who may or may not be hailed to court, and lalong wala rin kayong karapatan na magkaroon ng conclusion na guilty si Pangulong Duterte. Hinarap niya ng higit kumulang, if I'm not mistaken, 11 hours of marathon hearing. At ang pinakamaganda ron, marathon hearing para kay Pangulong Duterte. Pero hindi para sa mga inquisador o yung mga nagtatanong sa kanya, sapagkat ang dami-dami nila. Nagpapalitan, nagsasalitan lang sila. Samantalang si Pangulong Duterte at his age, talaga namang hindi umalis doon sa kanyang upuan at nais siyang tapusin kung ano pang mga nais itanong ng mga nag-iimbestiga di umano sa kanya doon sa Quadcom. Mga kaabangers, matapos nga humarap ng dating Pangulong Duterte sa Quadcom, tila marami nga ang nakisimpatya o sumuporta sa dating Pangulo. Isa na rito ang kilalang dating kaalyado, abogado at naging Executive Secretary ng kasalukuyang Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay walang iba si Attorney Vic Rodriguez. Siya ay naging Executive Secretary ni PBBM, ngunit nagsilbi lamang ito bilang Secretary kay Marcos mula June hanggang Setyembre ng taong 2022. Umalis siya sa pagiging secretary sa isang malalim na dahilan at ikwinento niya naman ito sa kanyang live video sa kanyang naging statement at interviews. Sa kanyang naging live interview kahapon, nagbigay siya ng reaksyon at komento sa nangyaring pagdinig kay dating Pangulong Duterte sa House of Representatives na nangyari nakaraang araw lamang. Nagbigay siya ng sarili niyang opinyon at paliwanag na kung bakit tila ang mag-amang Duterte ang pilit na iniipit ngayon at nais pabagsakin ng mga politiko na may pansariling interes o ambisyon. Aniya, ito daw ay malinaw na isang diversionary tactic o sa madaling salita, nililihis lamang nito ang issue na nakakabit sa isang politiko na may mataas na katungkulan sa gobyerno at para makalimutan ng taong bayan ang isyong pinupukol sa makapangyarihang taong ito. At ayon pa kay Attorney Vic, ito daw ay malinaw na paggamit sa puwersa ng gobyerno o ng pamahalaan para i-harass, i-oppress, i-exploit, i-humiliate, i-ridicule at i-persecute ang mag-amang dating Pangulong Rodrigo Duterte at si VP Sara Duterte. Kayo po ay legislators, kayo po ay mambabatas, at yung ginagawa ninyong investigation in aid of legislation, bistado po kayo ng sambayan ng Pilipino. Ito'y malinaw na paggamit sa puwersa ng gobyerno, sa puwersa ng pamahalaan. Uulitin ko, to harass, oppress, exploit, humiliate, ridicule, and persecute President Duterte and Vice President Sara Duterte. Diversionary tactic ito. Unang-una, yung pinagtatakpan nila pilit, itong galit na galit ang sambayan ng Pilipino. Hanapin ho natin, wag natin bitawan, wag natin tigilan. Nasaan ninyo dinala yung 500 billion pesos flood control funds? Nasaan yung 5,500 flood control programs di umano? Hindi pwedeng sorry, hindi pwedeng ayuda, hindi pwedeng tigte 30,000 pesos pa kada pamilyang namatay. Hindi nyo na maibabalik
ang buhay ng inosenteng 200 higit kumulang Pilipinong namatay na hindi dapat namatay kundi nawala, kung hindi ninakaw, kung hindi nauwi sa korupsyon. Yung 500 billion flood control funds, yan ang panagutan ninyo. Yan ang wag ninyong pagtakpan. Yan ang sagutin ninyo dahil uulitin ko, sa hakbang ng maisog, humihingi kami ng transparency and accountability. Do not use President Duterte or Vice President Sara Duterte para lang pagtakpan yung halos 3 taon, kalahati na kayo ng termino ninyo, wala pa kayong maipakitang accomplishment sa mamamayang Pilipino. Speaking of pagtakpan, attorney, naglabas kasi si Trillanes ng mga bank records. At ito, ayon kay Congressman Paduano, sinabi niya, quote-unquote, ito ay illegal na na-acquire ni Trillanes. Bakit hindi po nila ito in-strike sa record? Not only that, VMR, Okay. mga kabayan, kung sa tingin ninyo na may violate na batas yung isa ninyong resource person, bakit hindi ninyo sinight in contempt? Bakit yung mga bisita ninyo, yung resource person ninyo, hindi nyo gusto yung sagot dahil ayaw tumugon base sa inaantay ninyong tugon, kinokontempt ninyo? Bakit yung di umanong nagpresenta ng dubious, fake o spurious bank record, hindi nyo sinight in contempt? Meron yata kayong kinikilingan, meron kayong tinititigan, at meron kayong tinitingnan lamang. Hindi patas ang ginagawang pagdinig dyan sa Kongreso. Speaking of hindi patas, dugtong ko na, attorney, anong reaction niyo doon sa mayroong isang resource person dyan na mukhang pinapayagan na naka-zoom lang. Samantalang mayroon po silang mga sinasite in contempt dahil ayaw nilang payagan mag-zoom. Anong masasabi niyo roon? Well, ako sa tingin ko, yung kagustuhan nila na mapunta roon si Pangulong Duterte, pinagbigyan sila. At dahil nga nagpunta roon si Pangulong Duterte kahapon, these honorable ladies and gentlemen, members of Congress, they got their comeuppance kahapon. At yan, ibinigay sa inyo ni Pangulong Duterte yung gusto ninyo, ibinigay sa inyo yung hilig ninyo, yet many rights really are violated. Pagka naupo ka doon, ang pangunahing naglalabag dyan ay yung ating Section 1, Article 3 of our Constitution. Yung no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. May nadiditine. Mga kababayan, diskurso po natin itong power of contempt ng Kongreso. Alam mo ninyo, yung mga naaakusahan ng criminal offense, even plunder for that matter, when the evidence of guilt is not that strong, plunder na po ito yung panggagahasa sa kaba ng ating bayan. Binibigyan po ng korte ng karapatan makapagpiyansa. Dito sa mga congressional investigation, whether Senate or sa House of Representatives, pag sinight ka in contempt, hindi ka man makapagpiyansa dahil ginagawa nilang punitive yung nature ng contempt. Ito'y dapat lamang na to compel attendance. Pero kung hindi mo gusto yung sagot ng resource person, yung sinasabi mong evasive, hindi yan dapat kinokontempt. At higit sa lahat, pag may kinontempt ka, hindi pwedeng ang paglaya niyan ay depende sa kapritsyo no nag-cite in contempt, whether committee or the House of Representative body as a whole. Kawawa naman yung inyong mga resource person. Bukod sa Section 1, linalabag din nila DMR yung Section 17 of Article 3, I believe, na sinasabing hindi tayo pwedeng gumamit ng force, violence, torture, intimidation, or harassment that tends to vitiate the free will. Dahil tatakutin ka pag hindi gusto yung sagot mo, idadanggel sa'yo yung isasay kita in contempt. Hindi ba't intimidation yan? Hindi ba't harassment yan para magbago yung iyong pananalita, para magbago yung iyong tugon? And finally, yung ating pong isa pang artikulo
sa Section 3 ng ating saligang batas, yung right against self-incrimination. Walang tao, walang sino man ang pwedeng mamuwersa kahit kaninong tao na magtestigo laban sa kanyang sarili. Yan ang right against self-incrimination. And all of this are seemingly violated by these so-called congressional investigations in aid of legislation. Ito'y dapat malinaw sa ating mga kababayan kung bakit naninindigan ang hakbang ng maisog at sumusuporta kay Pangulong Duterte. At bukod dyan, dagdag ko na lang, nagiging mainit na ang ating usapan, tayo rin po ay sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil nakikita ko natin mga kababayan, nakakabahala na ang ginagawa nila. Ginagawa nila ito kay Pangulong Duterte. Ang kasunod po nito, they will move for the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Huwag mo tayong pumayag. Hindi dahil kayo'y supporter ni Vice President Inday Sara Duterte. Hindi o. Huwag tayong pumayag dahil sinasalaula nila yung klaro, legal, constitutional at malinaw na mandato ni Inday Sara para maging pangalawang Pangulo. She got 32 million votes. More than 32 million votes. At nais sila siyang tanggalin para lang palitan ng tao nila na just in case hindi makatapos yung nakaupong Pangulo ng kanyang termino o magbitiw, kanila pa rin ang poder ng pamahalaan. Wag po tayong pumayag. We should not allow them to move for the impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Let us protect, not just Inday, let us protect the 32 million Filipinos who voted legally, lawfully, constitutionally, and in a democratic fashion for Vice President Inday Sara Duterte to be our Vice President. Protektahan po natin yung mandato ng 32 million Filipinos. Yan. Nabanggit nyo na rin yan, attorney, yung tungkol dyan sa impeachment na yan. At meron pong pagkakataon na hindi ko alam kung 2 times or 1 time, nabanggit po ito ni Trillanes dyan sa hearing na yan. Ito na ba, attorney, yung sinasabi nila yan? Talagang yun talaga ang focus nila? Impeachment para dito kay VP Inday Sara? Ang focus nila ay siraan, yurakan, at kutyain ang pangalan ng mga Duterte. Pilit silang sinisiraan dahil mahal na mahal sila hanggang sa ngayon ng mamamayang Pilipino. At patunay niyan ay meron ng live viewers ang VMR channel ng 7,400 live viewers. At ito ay hindi dahil kay VMR o hindi dahil kay Atty. Vic, dahil ang topic natin ay ang pagsasalaula, pang-aapi at pangungutyang ginagawa kay Pangulong Duterte at kasunod na ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Huwag po tayong pumayag. It's time that ordinary Filipinos assert your right. Huwag tayong pumayag na salaulain ang ating saligang batas at ang nais lang naman ng mga ito ay mapanatili ang kanilang sarili beyond their 6-year term mandate nung sila ay hinalang. Dahil nga sa pananaw na ito na lumalabas na halatado daw na ang nangyayari sa Quadcom ay isang maituturing na political persecution sa mga Duterte, partikular na kay dating Pangulong Digong at kay VP Sara Duterte. Tinanong kay Attorney Vic Rodriguez na kung maaari nga ba daw ipatigil ang pag-imbestiga ng Quadcom o ano ang maaaring gawin para manahimik na ang mga ito. Panoorin ang kanyang naging tugon. Unfortunately, VMR at mga kababayan, there is no way to stop that Quadcom congressional investigation. Wala ho tayong pamamaraan na matigil yan, except yung mismong mga chairman ng Quadcom ay sila mismo magsabing tama na ito at wala naman talagang patutunguhan ito because not even the courts can stop or halt the ongoing investigation dahil sa alam naman natin may mga tatlo tayong sangay ng pamahalaan, ang executive, ang judiciary at ang legislative. So kahit tayo magpunta sa korte, ang korte ay hindi makikialam, sasabihin nila may kalayaan ang legislative body to do what they want at meron silang yung pagiging co-equal branches of government. Ang tingin ko,
na pinakamainam na pamamaraan kagaya ho ng ginagawa ninyo ngayon. Libo-libo ho ang nanonood sa inyong programa BMR ngayon at sa programa ng Third Floor Studios, halos 10,000. Ito ay malinaw na pagpapatunay na sawang-sawa na ang mamamayang Pilipino. And I encourage all of you, don't look at President Duterte. Do not look at even Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan po ninyo yung ating bansa. Tingnan po ninyo kung gaano na sinasalaula ang ating bansa. Mag-ingay po kayo. Tangkilikin po ninyo yung iba't ibang social media sites and platforms. Mag-komento po kayo, mag-ingay po kayo, manawagan po kayo na itigil na yan. Walang saysay na paglustay sa pera ninyo ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng mga in aid of legislation kanilang hearing, pero ang katotohanan ay in aid of political persecution. Tama na, 3 taon na mahigit itong, magtatatlong taon na itong administrasyong ito, walang gawin kundi pakasiraan ang pamilya Duterte. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Vice President Inday Sara Duterte, nababanggit kahapon, pati si Congressman Pulong Duterte at si Mayor Baste Duterte. So makikita mo, target specific ang kanilang atake. Duterte lang ang kanilang tinatarget. Duterte lang ang kanilang buong gustong wasakin, yung buong pamilya Duterte. This is not about coming up with an amendatory legislation or a legislation meant to repeal any existing laws. Wala pong ganun. Ito'y malinaw na political persecution. Huwag po tayong pumayag. I encourage you, mag-ingay po kayo through social media sites. Parinig po ninyo yung inyong disgusto. Kung kayo'y taga Laguna, parinig ninyo. Tama na yung ginagawa ng congressman dyan. Kung ikay taga Maynila, yung distrito niya, sabihin nyo, tigil na yan. At kung saan pa kayo, kung kayo'y taga Mindanao, sabihin ninyo, hindi na tama yan. At again, public office is a public trust. Gamitin ninyo ang oras ninyo bilang mambabatas para mapabuti ang buhay ng ordinaryong Pilipino. Huwag ninyong gamitin ang inyong kapangyarihan para lamang makapang-api ng inyong perceived political opponent. Wala pa ang eleksyon, yung tinatarget ng amo ninyo na 2028 election, bakit ba hindi ka lumaban ng patas? Total legal, konstitusyonal at demokratiko naman ang ating mga halalan. Why can't you wait for that time when you will present yourself to the Filipino people at magpahusga ka, magpasuri ka? Tingnan natin kung tatangkilikin ka pagdating ng 2028. Pero hindi mo pwedeng isakripisyo ang buhay ng bawat Pilipino dahil lang sa iyong ambisyong maging Pangulo. Magalit po kayo, magalit po tayo. This is not the country that we want. This is not the kind of future that we want for our children. Huwag po tayong pumayag. Mag-ingay po kayo, gamitin po ninyo ang new media, itong social media. Si BMR nandyan, ang Third Floor Studio nandyan, si Joe De Viv nandyan si Maharlika, nandyan si SAS, nandyan, napakaraming platform. At mag-ingay po tayo, yung sa Cebu area, sa Visayas, nandyan si EB, napakarami ho. I-register po ninyo yung iyong disgusto at inyong galit sa ginagawang political persecution ng kasalukuyang administration. Ulitin ko, wag ho nating tigilan ang paniningil. Nasaan ninyo dinala yung 500 billion pesos flood control funds? Ito ang tunay na issue. Nasaan ang 500 billion pesos flood control funds? Nawala, ninakaw, kinurap. Anong resulta? Higit 200 Pilipinong inosente ang namatay dahil sa baha. Yan ang issue. Yan ang panagutan ninyo.